dahil wala tayong master spray, ito na lang. So, mabilis na nalublob. Tapos, ito yung coffee beans. Yo, what's up mga master? So, familiar ba kayo master sa RDT o yung tinatawag na Ross Droplet Technique? No? So, ito yung ganito master yan. So, yung binabasa mo muna yung coffee beans, tapos saka mo siya i-grind. So, ano ba yung natutulong nito? Meron ba itong natutulong o arte lang ba ito? Kasi madalas nakikita natin ng master, di ba, sa mga nagko-content, ini-sprayan muna nila yung kape no, bago nila i-grind. So, ano ba to? Pandagdag lang ng ano kasi nagba-vlog sila? Ganun ba yun? Or may silbi ba to? May silbi ba to? No? So, yun yung pag-uusapan natin yun. So, Ross Droplet Technique. Siyempre, ang naka-invento niyan si David Ross. Yan. So, gagawin natin siya, master. Paano ba yun, no? So, una, master, ang natutulong talaga ng Ross Droplet Technique or yung tinatawag na RDT is, di ba master, pag nag-grind tayo, minsan, let's say 18 grams, minsan hindi 18 grams, may naiiwan dito, di ba, sa ilalim. Static electricity ang tawag doon, master, no? Nagkikling siya dito, no? No? Naiiwan yung iba dun sa bar, no? O kaya naman, nandito siya, no? So, hindi mo makukuha yung 18. Or, another reason bakit ginagamit yun, minsan pag nag-grind ka, nag-i-scatter. So, madumi yung area mo. No? Diba? So, para maiwasan yung master yung nag-i-scatter, pasain mo ng konti. O sprayan mo ng konti yung coffee beans na gagamitin mo. So, papakita ko sa yung master paano yun. Wala tayong spray. So, gagamit lang tayo ng spoon. So, eto master, ganito. Para maiwasan ng master yung let's say 18 grams, tapos maganda yung even yung extraction, no? Yung grind size pa. Even yung grind size. So, pero talaga ang pinaka-reason para nga hindi siya maiwan dun sa bar, no? O kaya dun sa loob nito, no? Yun yung reason niya. So, kung 18 grams, 18 grams yung makukuha. Try natin siya. So, maglalagay tayo dito ng 18 grams. Yun lang, sobra. Parang kutsara. So, 19 grams na lang. Saktong 19 grams. Then, dahil wala tayo master spray, ito na lang. So, mabilis na nalublob. Tapos, ito yung coffee beans, i-ganon nyo lang master. Yan, so, static electricity, maiiwasan na natin mas even yung grind size at hindi siya master sasabit dito, no? So, let's grind. Sakto gagawa tayo latte art. Papansin nyo master, yung buga niya, dire-diretso agad. So, maraming siyang training din, tatanong ano ba yung okay ba ito spray. So, para sa akin master, okay siya ano. Kasi, minimize yung static electricity, yung na naiiwan sa loob ng ating grinder. Especially sa may mga grinder, di ba, na mga grinder na parang dumiagad ng bar mo kasi diba? So, ito master, makakatulong ko para maiwasan yung maluming bar and even yung grind size. So, ubusin namin yan. Wala na. Kaya wala na. Check. Diba? Kaya master, kung mapapansin nyo, yan, wala na siya, no? So, ito na yung ating grind and yan, wala na. Check natin. Yan master, sakto siyang yan, saktong 19 grams din yung na-grind natin. So, kung ano yung nilagay ko na kape, yun din yung na-grind natin. So, yun yung natutulong master nung paggamit nung RDT na yan, no?
yung Ross droplet technique na yan. So sana master nakatulong, and also nalinawin kayo ano pa yung nakikita nyo na nag-i-spray pa, diba? So at least meron na kayong idea. So ayan, linis ng bar natin ng grinder, hindi siya makalat. Tapos kung ano yung nilagay ko, yun din yung nakuha natin. Walang naiwan. Yung sinasabi kong nag-clean or naiwan, nag-grind sa sim, walang naiwan. During nung inano natin siya, grenade, naubos din natin kung ano yung grenade natin. Lupet, no? Baka Ross droplet technique yan.